So, eto na nga mga sangkay, pandaigdigang balita, no? Itong away ngayon ng bansang Amerika at China na lumalalim. At ngayon mga sangkay, nananawagan na po ang China sa bansang Amerika na itigil na po ang kung ano man ang kanilang ginagawa ngayon na sinasabi po nilang panggigipit mga sangkay kasi ang tindi po ngayon, itong trade war na nagaganap po sa pagitan ng Amerika at China, lumalala mga sangkay. Ang tanong dito, ano ang panawagan na to? Luluhod na ba ang China sa bansang Amerika o makikiusap na nga ba sila? Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? At ito nga mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang pandaigdigang balita, no? Ito pong nangyayaring sigalot ng Amerika, mga higanting bansa laban po sa China. Ano po ito? Number 1 pagdating sa ekonomiya at number 2 naman itong China. US versus China. Nag-aaway ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula guys, tayo po ay 1.48 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, ang gawin mo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po mismo sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon mga sangkay, eto na nga po. Pag-usapan po natin ito. Itong tumitinding sigalot ngayon ng China at Amerika. Ayon po kasi sa balita mga sangkay, ang China daw po ay nananawagan na kay Trump na tuluyan ng tanggalin itong mga reciprocal tariffs. Itong taripa mga sangkay. Kasi ang ginawa po ni Donald Trump, buong mundo mga sangkay, nilapatan niya po ng napakataas na taripa. Pero pansamantala, mga sangkay, hindi po muna tinuloy-tuloy ni Donald Trump. Pinahinto po niya mga sangkay yung pagpapataw ng napakataas na taripa sa ibang mga bansa o sa maraming mga bansa except mga sangkay sa China. Ngayon, hindi ko alam kung nahihirapan na po ang China. Bakit nananawagan na tanggalin na itong mga taripang nilatag po ni Donald Trump. Pero mga sangkay, alamin po natin sa balitang ito. Hiniling ng China kay US President Donald Trump na tuluyan ng kansilahin ang tinatawag nitong reciprocal tariffs. 美方出于一己之私， Ayan, I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them, if you retaliate, 将关税作为实施极限施压、谋取私利的武器，严 we're 重 going to 侵 double 犯 it. 各国的正当权 And 益。 that's what I did with China. Wait lang, yung sabi doon? And that's what I did with China because they did retaliate. So, halimbawa mga sangkay, kung ikaw daw po ay maghihiganti o lalaban ka, papalag ka sa bansang Amerika, mga sangkay, dodoblehin pa daw po yung taripa. At ito daw po ang ginagawa ngayon laban po sa China. 严重侵犯各国的正当权益，严重违反世界贸易组织的规则。 Sabi niya, so we'll see how it all works. I think it's going to work out amazing. Sabi po, mukhang ano na to mga sangkay, ito po yung message siguro ng bansang Amerika sa maraming mga bansa, lalong-lalo na po sa China. 严重损害以规则为基础的多边 Ito na mga sangkay. Sa totoo lang daw po, ito daw po ay nagva-violate sa World Trade Organization's rules. Mukhang dito mga sangkay, tinatamaan na po, tinatablan na po yung China. 贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定。这是公然冒天下之大不韪，与整个世界作对。采取 So mukhang ano na to mga sangkay, ang China dito ay mukhang tinatablan na nga po sa ginagawa ni Donald Trump. Kasi dito, ito daw po ay tinawag nila mga sangkay, bullying behavior ng United States laban po sa China mga sangkay. 取必要的反制措施，反对美国的霸凌行径。 Ang pagkakaalam ko, pinakamaraming investors, mga foreign investors,
sa China ay galing po sa bansang Amerika. Papaano na lang mga sangkay kung sakasakali no, na ituloy-tuloy po ito ni Donald Trump? 既是为了维护自身的主权、安全、发展利益，也是为了维护国际 It is not only to safeguard China's sovereignty, security and development interests. 公平正义，维护多边贸易体制，维护国际社会的共同利益。得道多助，失道寡助。美国的倒行逆施 So sa pagkakataong ito mga sangkay, mukhang ang China ang nagko-comfort sa maraming mga bansa na tinamaan nito. Pero mga sangkay, kahit sinasabi po ito ng China, maraming mga bansa ngayon, ang nakaraang araw mga sangkay, sinasabi po mga nasa 70 mahigit na mga bansa, mga leader ng mga bansa ngayon ang makikipag-negotiate na po kay Donald Trump. So no choice pa rin po sila dito mga sangkay. No? Parang wala din naman magagawa siguro yung China para po sa kanila. So, siguro isip-isip nila, hindi, kailangan na namin makipag-negotiate sa bansang Amerika. So, sa part na yan, wala pong magagawa ang China. Ang China naman mga sangkay, nakikipagmatigasan. Ang gusto pong mangyari ni Donald Trump, o sige, tatanggalin natin yung taripa na yan, pero uupuan natin to. Parang ganun. Pero nakikipagmatigasan po yung China. 获得人心，终将以失败告终。 Oh, okay. So, sabi dito mga sangkay, magfi-fail daw po, sabi ng China, magfi-fail, hindi daw po magtatagumpay itong ginagawa ng bansang Amerika. Tapos sabi po dito, I would like to once again emphasize that there are no winners in tariff or trade wars. Actually, may punto po dito mga sangkay itong tagapagsalita ng bansang China. Wala daw pong mananalo dito sa trade wars na ito. Which is my point mga sangkay. Tama po ito dito kung sino man itong tagapagsalita ng China. Kaya nga lang mga sangkay, malamang may hidden agenda ang bansang Amerika. Bakit ginagawa ito nila? Ngayon nga mga sangkay, pumalag na po yung Europe laban po sa Amerika. Pero, lalo pong pinalagan din ng bansang Amerika. So, patibayan po talaga ito, matira matibay. 我要再次强调，关税战、贸易战没有赢家，中方不愿打。 Sabi po dito sa side daw po ng China, ayaw daw pong ma-involve dito sa trade war na ito. Pero wala, mga sangka, involved na po sila 但也不怕打。我们绝不会坐视中国人民的正当权益被剥夺，绝不会坐视国际经贸规则和多边贸易体制被破坏。 So, tinatamaan po talaga yung China, mga sangkay. 如果美方执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 Ito mga sangkay, ito naman ang mensahe ng China. China will fight them to the end. Ayun, mga sangkay. Papalagan daw po ng China hanggang sa katapusan. The US is prioritizing its own interests, which is correct, mga sangkay. Yun naman talaga ang sinasabi ni Donald Trump. Kumbaga sabi nila, matagal ng panahon kaming niloloko nitong maraming mga bansa, so it's time. Napakinabangan naman namin itong mga ginawa naming kabutihan para sa kanila. Kaya ngayon mga sangkay, ganyan po yung bansang Amerika, lalong-lalo na po yung kanilang main goal talaga mga sangkay, di ba? America first. 美方将自身利益凌驾于国际社会公利，以牺牲全世界各国的正当利益，服务美国的霸权利益，必然遭到国际社会更加强烈的反对。 Ayon sa Commerce Ministry ng China, dapat ay itama na ng US ang kanyang kamalian at bumalik na lamang ito sa daan ng mutual respect. Pinag-aaralan din ng China ang epekto ng hakbang ni Trump na hindi niya isasama na patawan ng taripa ang ilang mga technological products na gawa pa ng China. Ilan sa mga produktong ito ay ang smartphones, computers, and semiconductors na kapag pinatawan ng mataas na taripa ay inaasahang tataas ang presyo ng mga gadgets. Gano'n naman talaga mga sangkay. Kapag ganito, ang nangyayari, mayroon pong mataas sa taripa itong mga ini-import na mga produkto galing po sa ibang bansa.
So, ang mangyayari dyan, kapag mataas yung taripa, mataas yung kinukuhang buwis sa kanila, mga sangkay, kailangan po nilang taasan din yung presyo nun. So, ang mangyayari mga sangkay, may papatos pa ba nun kung ganun na kagrabe kataas? Lalong-lalo na ngayon, umabot po ng 145% na taripa mga sangkay ang pinataw. Magugunitang inanunsyo ni Trump ang 90-day pause na pagpapatupad ng taripa. Subalit, tinaasan nito ang taripa sa mga Chinese imports at ginawa 145% ang ipinataw na rate para sa bansa. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them if you retaliate, we're going to double it. Sabi, pagka pumalag sila, dudoblehan namin yan. Sabi ni Donald Trump, mga sangkay. And that's what I did with China because they did retaliate. Ayun, ito ang ginawa ko sa China. Pumalag sila di, taasan natin ang taasan. So, ang nangyayari ngayon, sabi nga po ng China, hindi daw po sila matatakot at papalagan nila ito hanggang sa katapusan. Pero halata na mga sangkay na mukhang nahihirapan na rin po sila. No? Nahihirapan na rin. Well, ano po ang inyong opinion? Ano sa tingin nyo? Sino ba dito ang matatalo? Bansang Amerika o bansang China? I-comment nyo lamang po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.